Ayan, konting steam lang and halu-haluin natin para maging even yung pagluto niya. At hintayin natin magkaroon ng kahit konting brown dyan sa ating nilulutong manok. At pag alam nating luto na siya, lagyan natin ng toyo, laurel or bay leaves, pamintang durog, at isa pang pamintang durog yan. Kasi mas masarap, maraming paminta, mas malasa siya. And syempre, bilang panlasang Pinoy, hindi mawawala ang asukal. Ayan, mas masarap kapag may konting tamis ang ating adobo. Huwag naman masyadong tamis, dapat balance lang yung alat at tamis. At syempre, ang ating suka. Actually, kakabidyo ko yan dyan. Napasobra po yung suka. Medyo umasim siya at in-adjust natin ang in-adjust para makuha ang tamang alat at tamis. At syempre, meron akong sekreto. Nilagyan ko siya ng konting fried garlic. Lasang mani talaga yung fried garlic at masarap. At habang pinapalapot natin at pinagmamantika ang sabaw ng ating chicken adobo, ay ilalagay na natin ang ating ginayat na patatas upang siya ay maluto at manuot. Gusto ko sa patatas yung medyo matigas at hindi malabsak yung pagkaluto. Ayan. And also, mas masarap kumain kapag kakain tayo sa daon ng saging. Ayan, napakasarap kumain pag ganyan, lalo na kung salo-salo. At syempre, palusot na lang yun kasi ayaw maghugas ng pinggan. Ayan, masarap na. Malapit nang maluto ang ating chicken adobo. At hintayin lang natin kumati ng konti. So, pansin nyo maraming sabaw kasi marami kaming pakaining hayop dito. Ayan. Dinadamay na namin sila sa aming lutong bahay. Kahit sabaw lang, gustong-gusto na aming mga alagang aso at pusa. Siyempre, pang finale, ilalagay na natin ang ating sili. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood.